Samantala, isang tawag ang natanggap ko mula kay Gilier at medyo hindi magandang balita. Oo nga at nagawa nito ng paraan na bigyan ng babae ang mga suki naming parokyano at nasolve na ang problema. Pero ako, hindi ako sang-ayon sa pagkuha ng mga walang muwang na mga kababaihan. Ako ang pinuno ng samahan, ngunit wala akong kontrol sa mga nangyayari sa loob. Kumbaga, ganun nang naabutan ko mga gawin doon na manahin ko ang posisyon ng aking ama. Oo, nakakapanlumo lalo na sa parte ng prostitusyon. Nakita ko kung paano sakupin ng mga kababaihan na ibinebenta namin sa kanila. At bilang pinuno ng organisasyon, ay pumipikit na lamang ako. Kahit pa sabihin ng mga bayaran sila mga babae, it's a no for me. Para sa akin, ang pagsasalo ay para lang sa mga magkasintahan. For those people who has passionate love for each other. Hindi para parusan lang. But then, dahil nga ganito nang naabutan ko, wala na akong magagawa. Kagaya ngayon, hindi ko akalain na may isang kakilala ko nakikita dito. Isang babae na malapit kay Elizabeth. Napahinto ako at napatitig na lang sa kung paano ito pagsamantalahan ng dalawang lalaki. Nakatali ang magkabila nitong kamay. Umiiyak at panay ang pagpupumiglas. Masakit pala kapag kakilala mo na yung babae na ginaganap dito. Of all ladies na pwedeng makuha, bakit si Kim pa? Bakit kaibigan pa ni Elizabeth? Gustong-gusto ko tong tulungan sa mga oras na to. God knows that. Gusto kong kalasin ang mga tali sa magkabilang kamay nito. Gusto kong paslangin ang mga lalaking walang awa na namamantala rito. Pero hindi ko magagawa. Dahil unang-una, hindi niya ako pwedeng makita rito. Hindi niya pwedeng marinig na tinatawag ako na boss dito. Hindi niya pwedeng malaman kung anong klase akong tao. Dahil malamang sa malamang, ay makakarating to kay Elizabeth. At once na makarating kay Elizabeth, tapos na ang natitirang katiting niya pag-asa ko na mahalin ni Elizabeth. Tinibayan ko na lang ang puso ko at tumalikod, kunwaring walang nakita. But unfortunately, may tumawag sa akin boss at dahil doon ay nakilala ko ni Kim. Damn! Sa isip-isip ko. Bryce, tulungan mo ako! Kaibigan ako ni Elizabeth! At pesto talaga? Tinawag ako ni Kim sa aking pangalan. Umiiyak to at nagmamakaawa. Nakakakonsensya na marinig ang paghingi nito ng tulong. Wala naman akong ibang choice. Kung tutulungan ko to, ay malalaman pa rin ni Elizabeth. At worst ay malalaman pa ng lahat ang tungkol sa mga transaksyon dito. Mabubulyaso ang lahat ng negosyo at maaaring ikabagsak ko pa, naming lahat. Umarte na lamang ako na kunwari hindi ko to nakilala. Tumalikod na lang ako at nagsindi ng sigarilyo. Pasensya ka na, Kim. Hindi ang tulad mong sisira sa mga plano ko at mga naipundar ng ama ko. Sa negosyong minana ko, kailangan manihid ako. Kailangan wala akong puso. Lahat ng pinagkakitaan dito ay galing sa maling gawain. Kaya bakit ako maawa sa mga iyak lang ng mga babae na nagmamakaawa? Dapat masanay na ako. Napansin ni Gilier na nanginginig ang kamay ko. Nandito na kami ngayon sa loob ng casino, kung saan ko binaling ang isip ko. Straight flush, wika ko, sabay pakita ng baraha sa mga kalaban ko. Buenas ka talaga, Cruz? Nataon lang? Aniya rito, sabay sindi ulit ng sigarilyo. Habang swerte ako ngayong gabi at puro todas ang nangyayari, ay may isang tauhan ko ang bulong sa akin. Boss, nakaraos na sila. Malaking perang ibinayad nila sa mga babaeng ginamit nila ngayong gabi. Ano boss, kukuha ulit ako? Bahala ka? Aniya rito. Kung anong sa tingin mo magandang gawin, wag mo akong abalahin. Naghugas kamay na lang ako. Wala naman akong kinalaman dyan. Okay boss, balo yung set ng mga babae ngayon pinadala ko na sa kasa para makapagpahinga na sila. Sandali, ipinasa ko sa katabi ko ang hawak kong baraha. Yung chinita na maikli ang buhok, wag mong dalhin sa kasa. Ang tinutukoy ko ay si Kim. Bakit boss? Type mo? Sira hindi. Basta, dalhin niyo siya sa bakanting kwarto at may bakong plano sa babaeng yon. Noted boss. Ano pa nga bang dapat na gawin niya kay Kim ngayon? Ngayon na alam nito kung sino at ano ako. Ano pa? Ay di tapusin na lang ang buhay nito. Dinala na si Kim sa isang bakanting kwarto. Nangihina pa ito at halos hindi makayanan na maglakad mag-isa. Hanggang ngayon
ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Yakap-yakap nito ang sarili nang datnan niya ito. Nakasuot ng itim na maskara si Bryce at sa likod niya ay may nakasuksok ng armas. Napaangat mula sa pagkakayuko si Kim nang marinig niyang bumukas ang pinto. Nakita niyang isang lalaking nakamaskara na pumasok at pagkatapos ay bumunot ng armas at itinutok sa noo niya. Kailangan mo nang mawala. I'm sorry. Bryce, alam kong ikaw yan. Parang awa mo naman na. Huwag mo naman akong paslangin. Hindi ako magsasalita. Wala akong pagsasabihan ng kahit sino. Please. Pagmamakaawa niya kay Bryce, maawa ka sa akin. Halos halikanan ni Kim ang sapatos ni Bryce sa pagmamakaawa. Lahat ng pangako ay sinambit na niya kay Bryce para lang mahabagto sa kanya. Pero masyado matigas si Bryce. Naawa naman talaga ako sa iyo, Kim. Kung bakit kasi hindi ka nag-iingat, ikaw tuloy ang nadukot. Hindi ako maniniwala na magiging lihim ang mga nakita mo at mga nangyari dito. I am sorry, King. Pero kailangan na kitang tapusin. Muling itinutok ni Bryce ang baril kay Kim. Anumang oras ay kakalabitin na. Ang tanging nagawa na lang ni Kim ay magdasal. Magdasal na sana ay magkaroon nga ng himala. At habang desidido na si Bryce na tuluyan ng burahin sa mundong ibabaw si Kim, ay bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok ang nasa 2 tauhan niya na humahangos. Dahil dito, ay napornada na ang kanyang gagawin. Boss, pinasok tayo ng mga pulis. Tara na! Kailangan mo nang tumakas. Nasa rooftop ng helicopter na sasakyan natin. Naalarma siya sa narinig. Nakalimutan niya ang pagpaslang kay Kim. Hinila na siya ng mga tauhan niya palabas ng kwarto dahil pinasok na sila ng mga pulis. Papaanong nalaman ng mga pulis? Malakas ang hali ng security sa labas. Paanong nakapasok? Mamaya ko na lang ikukwento, boss. Mabilis na nakasakay sila Bryce sa helicopter at nakatakas. Si Kim at ang mga iba pang naiwan doon, isa-isa silang ni-rescue. Matinding trauma kay Kim ang nangyari. Nawalan siya ng malay at nasa ligtas naman ng pangangalaga ng mga pulis. Na magkamalay siya at nakita niyang isa-isa nang tinatanong ng mga pulis ang mga manunugal, parokyano at mga ilan na rescue. Tinanong kung sino ang leader ng sindikato. Pinilit nila itong paaminin. Si Bryce po. Si Bryce Cruz. Pag-amin ng mga tauhan ni Bryce. Yung anak ng dating gobernador? Opo, siya nga po. Kung ganon, nasaan siya ngayon? Tumakas po. Hindi bale. Mabutit na pangalanan. Hindi kami titigil hanggang hindi ito nahuhuli. Nang matauhan si Kim sa nangyayari, ay Diyos agad ang pinasalamatan niya dahil sa pagliligtas nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ganoon si Bryce. Sa likod na maamo nitong mukha, ay masamang tao pala ang nasa loob ng katawan nito. Naisip niyang kaibigan na si Elizabeth. Paniguradong babalikan to ni Bryce at isasama sa pagtatago. Kahit may iniindang kirot, ipinilit niya na maglakad at makitawag. Sa isip-isip niya, ay kailangan niya mabigyan ng babala si Elizabeth. Kailangan nitong malaman kung anong klaseng tao si Bryce at kung gaano ito kaulang puso. Mabuti at sa ulo niya ang numero ng kaibigan, kaya mabilis niyang nakontakto. Hello? Sino po sila? Bungad ni Elizabeth pagkasagot ng tawag. Oh God, Elizabeth! Ako to si Kim. Nasaan ka? Nandito ka na, Bryce. Bakit? Napatawag ka ata. Anito sa kanya. Elizabeth, makinig kang mabuti. Umalis ka na ngayon sa bahay ni Bryce. Marami ako nalaman tungkol sa kanya. Magkita tayo ngayon din. Kailangan mong malaman ang totoong katauhan ni Bryce. Isa tong leader ng sindikato. Isa ako sa naging biktima nila. Kinuha at pinagsamantalahan sa iba't ibang lalaki. Nandito ako ngayon sa police station. Nakatakas lang ako. Elizabeth, kinakabahan ako para sa'yo. Umalis ka na ngayon din dyan. Hiyak na pupuntahan ka ni Bryce at isasama sa pagtatago. Magkita tayo sa flower shop. Sa saradong flower shop. Huwag mong bubuksan ng ilaw. Basta intayin mo ako doon. Kahit na anong mangyari, huwag kang aalis. Hihinga ako ng tulong sa pulis para maprotektahan tayo habang hindi pa nahuhuli si Bryce. Asap, Elizabeth. Teka, totoo ba yan, Kim? Parang imposible naman atang sinasabi mo. Kilala ko si Bryce, mabait siya. Hindi niya magagawa mga sinasabi mo. Elizabeth naman, makinig ka sa akin kahit ngayon lang.
Ako kamuntik na akong pasangan ni Bryce kanina. Ayaw niya kasing malaman mong totoo kaya sinabi ko na sa'yo ngayon pa lang. Manood ka ng balita kung duda ka. Pero sa lagay ko ngayon, hindi ako gagawa ng kwento. Sige, mas paniniwalaan kita dahil kaibigan kita. Pupunta na ako doon ngayon din. Sa kabila ng agam-agam, ay mas paniniwalaan pa rin ni Elizabeth ang kaibigan. Nang pababa na siya ng hagdan, ay nahimigan niya kaagad ang boses ni Bryce at tinatawag siya. Nakita niyang may dala tong armas at parang nakatunog na siya. Imbis na magpakita ay nagtatakbo siya at humanap na matataguan. Dahil sa pagmamadali, ay sa stockroom siya nakapagtago. Senyorita? Senyorita, ano pang ginagawa niyo rito? Nagkagulatan pa sila ni Manang Celia. Nandoon pala to at naglilinis. Shh, Manang, itago niyo po ako. Pakiusap po. Wag niyo po akong ituturo kay Bryce. Maawa po kayo sa akin. Bakit po? May problema po ba? Manang, hindi ko po alam kung alam yung tungkol sa totoong katauhan ni Bryce. Wanted po ngayon si Bryce at kasalukuyan na hinahanap ng mga pulis. Manang, baka isama niyo ako sa pagtakas. Ayoko po na magulong buhay. Buntis ako't ayoko malagay sa panganib ang batang dinadala ko. Parang awa niyo na po. Nalaman niyo na po pala. Sige, senyorita. Magtago po kayo rito at ako na pong bahala kay boss. Ililigaw ko lang siya at sabayan niyo po ng alis. Tutulungan ko po kayo na magiging baby niyo. Bilang matanda ng naninilbihan sa pamilya Cruz, alam ni Manang Celia kung gaano kasama at karumi ang negosyo ng mga Cruz. Mabait naman si Bryce, kaya tumagal siya rito. Yun nga lang, alam ni Manang Celia na may balik ang lahat ng kasamaan. Alam niya na isang araw ay mananagot to sa batas at sa mata ng Diyos. Sunod-sunod na tunog ng armas. Elizabeth, nasaan ka? Magpakita ka sa akin ngayon din. Gigil na wika ni Bryce, sabay umalingaw muli ang tunog ng armas. Lumabas ka! Tinataguan mo ba ako? Nasabihan ka na ba ng kaibigan mo? Nakakatakot si Bryce ngayon. Napakadelikado. Nanlilisik ang mga mata nito at parang naihibang. Kunwari nag-aalalang lumabas si Manang Celia mula sa stockroom. Boss, may problema po ba? Oo, si Elizabeth. Nasaan si Elizabeth? Boss, nasa garden lang kanina. Hindi mo ba nakita doon? Hahanapin ko ba siya kung nakita ko siya doon? Nito. Hindi pa po siya pumapanik buhat kanina. Nakita ko lang na may kausap siya sa phone. Pagsisinungaling ni Manang Celia upang iligaw si Bryce. Damn! Baka tinawagan siya ni Kim. Bryce is running out time. Anumang oras ay pupuntahan siya ng mga pulis sa kanyang bahay. Naniwala siya sa sinabi ni Manang Celia, kaya naisip niya na tumakas na to. Nagmadali siyang sumakay muli sa helicopter, hindi para tumakas, kung hindi para hanapin si Elizabeth at pumunta sa posibleng pagkikitaan nila ni Kim. Sa flower shop tayo. Maraming pagkakataon si Bryce na makatakas, ngunit pinili ng daanan si Elizabeth sa kanyang bahay. Pero sa kasamaang palad, ay wala na siyang inabutan doon. Dahil sa sinabi ni Manang Celia, lumakas ang paniniwala niya na nalaman na ni Elizabeth ang totoo, na natawagan na to ni Kim at naipaalam na ang mga bagay na iniiwasan niyang malaman ni Elizabeth. Bryce is out of his health. Alam na niyang nasa panganib ang kanyang buhay at batid niya na nasa pagpunta niya kina Elizabeth ay sa flower shop malalagay ang panganib ng kanyang buhay. Pero tumuloy pa rin siya. Malaki talaga ang pagkagusto niya kay Elizabeth, kaya nais niya tong isama sa pagtakas. Pumunta siya sa flower shop gamit ang walang plakang sasakyan. Sinasabi na nga ba, nandito ka lang Kim? Napangiti siya na makita niya si Kim. Hindi muna niya to inatake. Bagkos ay inantay niya ang pagdating ni Elizabeth. Malakas ang kutob niya na magkikita ang dalawa. Nasa 15 minuto na siya nag-iintay, ngunit wala pa ring Elizabeth na dumarating. Naisip niyang puntahan na si Kim sa loob ng flower shop, sa pag-iisip na baka naroon si Elizabeth sa loob. Bumaba siya ng sasakyan habang hawak ang armas. Sobrang sinasakop na ng pagkabigo ang kanyang isipan, kaya hindi na siya nakakapag-isip na matino. Nang sandaling makita niya si Kim na lumabas mula sa flower shop at sa wari niya ay may inaantay ito, ay dito niya inasinta ang noo nito at walang sabing-sabing pinatumba.
4 na tama sa noo upang siguraduhin na hindi ito mabubuhay. Dilat na napadapa si Kim sa sahig. Tinuluyan na niya to dahil malakas ang kutob niya na wala si Elizabeth sa loob. Nilapitan niya pa si Kim at sinubukang siguraduhin na napaslang na nga to nang bigla siya matigilan dahil sa kanyang mga narinig. "Huwag kang kikilos! Ibaba mo ang armas mo! Napapaligiran ka na namin!" Sigaw na makararating lang na pulis. Napangiti lang si Bryce. Tinaas niya ang 2 kamay pero hindi binibitawan ng armas. Dahan-dahan siyang humarap. "Dapa!" Sigaw ulit ng pulis. Nakita niya kung gaano karami ang pulis na nakapaligid ngayon sa kanila. Anumang maling galaw niya, ay tiyak na susunod kaagad siya kay Kim sa kabilang buhay. "Hindi ako lalaban. Sasama ko na maayos sa inyo sa isang kondisyon. Gusto ko makausap si Elizabeth." "Anong kondisyon? Wala kaming pakaalam sa kondisyon mo. Pagbabayaran mo sa batas ang kasalanan na ginawa mo. Sabi na ibaba mong armas mo." Ginawa naman niya ang utos sa kanya ng pulis. Binitawan niyang hawak na armas at akmang dadapa na nang mabilis niyang dinampot ng armas at inasinta ang nag-uutos na pulis. Nahihibang na siya, kaya niya sinubukang lumaban. Alam niyang kahit na napapaligiran siya ng mga pulis, ay tutulungan naman siya ng mga tauhan niya. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga pulis. Pero dahil mag-isa lang siya ang napuruhan. Unang tinamaan ang kanyang paa kaya napaluhod siya sa sahig. Sunod naman ay tinamaan siya sa balikat, tiyan at mas maraming tama sa ulo. Ora mismo ay bumagsak si Bryce sa sahig habang dilat ang mga mata. Hindi siya tinulungan ng mga kasamahan niya. Dalang hindi alam ni Bryce ay isa rin sa mga kasamahan niya ang mga nag-trader sa grupo at kumanta sa mga pulis. Nakahiga na si Bryce ngunit inasinta pa rin siya ng bala. Kung ano ang ginawa niya kay Kim ay ganun din ang sinapit niya sa kamay ng mga pulis. Ngayon ay isang kwento na lang si Bryce. Si Bryce na mabait at lumaki mapagmahal sa magulang. Hindi niya ginusto na maging leader ng sindikato. Hindi lang niya tinama ang maling kinamulatan mula sa kanyang ama. Nabulag siya sa kayamanan, mga koneksyon at kapangyarihan. Akala niya, madali niyang makukuha ang puso ng babaeng minamahal niya kapag naging makapangyarihan siya. Si Bryce ay simpleng binata lamang na nagmahal at patuloy na nagmamahal kahit nasasaktan. Sa kabila ng katapangan na ipinakita niya ay duwag din siya. Duwag na maiwan at mag-isa. Sa lahat ng pangit na ugali niya ay isa lang ang totoong mabuti. Dalisay ang pagmamahal niya kay Elizabeth. Hindi niya to pinuwersa o ginawa ng masama. Sadyang gusto niya lang tong mahalin sa paraan na kaya niyang ibigay. Siguro, kung hindi dahil kay Kim o sa nangyaring pagkuhay kay Kim, ay hindi mauuwi sa ganito ang lahat. Kung hindi lang siya natakot na baka magsumbong si Kim kay Elizabeth, ay hindi siya mauuwi sa pagkahibang. Now, he needs to pay what he has to pay. Oras lang ang binilang at dinala na si Kim sa morgue matapos imbestigahan. The crime scene is clear now. Akala mong wala madugong nangyari dahil nalinis na ang malakas na buhos ng ulan. Kaya naman pagdating ni Elizabeth doon, ay dumiretso agad siya sa loob ng flower shop. Ito kasi yung pinag-usapan nila ni Kim. Medyo natagalan nga lang siya sa pagdating dahil nahirapan siya makalabas ng mansyon. Kung hindi pa umulan ng malakas, ay hindi siya makakahanap ng magandang pagkakataon. Binalot niyang sarili ng garbage plastic at si Manang Salya naman ang naglabas sa kanya. Tinanggal niya pa ang nabasa ng jacket. Sinunod si Kim na manatili sa loob at huwag bubuksan ng ilaw. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari, sa malagim na nangyari. Ang mapait na katapusan ng 2 taong naging malapit sa kanyang buhay. Nanatili siya sa loob ng flower shop, umaasang darating ang kaibigan. Samantala, isang text naman mula kay Kim kanina na ngayon lang nabasa ni Lorenzo. Lorenzo, tulungan mo ko. Nalaman ko ng tungkol sa totoong pagkatao ni Bryce. Isa siyang leader ng sindikato. Isa ako sa kinuha nila at binenta sa mga lalaki. Pinagsamantalahan ako ng paulit-ulit. Mabutit nakatakas ako. Tulungan mo ko. Magkikita kami ni Elizabeth mamaya sa flower shop. Nabigyan ko na to ng babala. Pupunta ako doon at magsasama ako ng pulis. Tulungan mo kami. Sakaling may hindi magandang mangyari sa akin habang papunta ako roon, ipangako mo na poprotektahan mong kaibigan ko.
Tiyak na hindi siya titigilan ni Bryce. Huwag mong hayaang makuha siya ulit ng lalaking yun. Pagkabasa niya sa naturang text, ay biglang nanghina ang kanyang tuhod. Ang text kasi na iyon ay kanina pa at sobrang late na niyang nabasa. Ngayon ay napuno ng pag-aalala ang puso niya. Nanalangin na sana'y hindi pa huli ang lahat sa pagdating niya. Nagmadali siya agad at sumakay ng sasakyan. Habang mabilis na nagmamaneho, ay binuksan niya ang cellphone at humanap ng balita tungkol sa nangyaring raid na sinasabi ni Kim sa text. At napakinig niya lahat ang mga nangyari sa flower shop. Halos lumipad na ang kotseng sinasakyan niya sa sobrang bilis. Bigla siyang napaluha sa pag-isip na baka si Elizabeth na ang tinutukoy ng reporter na babaeng pinaslang ni Bryce. Umaasa siya na hindi. Pinilisan niya ng pinilisan ang pagtakbo hanggang sa matuntun niya ang nasabing lugar kung saan naganap ang malagim na nangyari at kung saan sinasabi ni Kim ang lugar na pagtatagpuan nila ni Elizabeth. Hindi niya alintana ang ulan. Tumakbo siya at halos blangko ang isipan. Wala nang bakas ang mga dugo doon. Animoy walang nangyari. Still, pinanghawakan niya ang sinabi ni Kim na darating si Elizabeth at ang usapan nila ay kahit anong mangyari wag na wag itong lalabas sa madilim na flower shop. Pumasok pa rin siya doon kahit maliit na ang tsansa na may Elizabeth pa siyang aabutan. Alin lang sa dalawa, either si Kim ang napaslang o si Elizabeth. Pumasok siya sa madilim na flower shop at tanging flashlight lamang ng cellphone ang kinukunan niya ng liwanag. Kim, ikaw na ba yan? Saad ni Elizabeth matapos niya makarinig ng kaluskos. Tumayo siya mula sa pinagtataguan hanggang nakakita siya ng kakarampot na liwanag. Kim, ako to. Elizabeth? Tila nabuhayin ng loob si Lorenzo matapos niyang marinig ang boses ng asawa. Lorenzo? Nabosesa naman agad ni Elizabeth ang lalaki. Of course, kabisado niya ang boses nito. Nag-alangan tuloy siyang lumapit dito. Elizabeth, buhay ka! Salamat sa Diyos at buhay ka! Kaagad niyang niyakap ang asawa. Halos matuluan niya pa ng luha ang balikat nito sa sobrang pagiging emosyonal. Thank God you're safe! Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Sandali nga, bitawan mo nga ako. Ano bang ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na narito ako sa loob? Anito. Sinabihan ako ni Kim. Humingi ito ng tulong sa akin dahil natatakot ako kung anumang masamang mangyayari sa pagkikita niyo. So, sinabi niya rin sa'yo tungkol sa nalaman niya kay Bryce? Oo, Elizabeth. Kung ganon, nasaan na siya? Kanina pa ako nag-iintay sa kanya rito. Elizabeth, wala nang Kim na darating. Ano? Kinuha niya ang cellphone niya at dinala sa balita. Sabay nilang pinanood ni Elizabeth ang balita kung saan dito nakilala ni Elizabeth ang pinakitang katawan ng babae na sinasabing pinaslang ni Bryce. Maliwanag niyang naintindihan ang sinasabi sa balita na nagkaroon ng engkwentro dito kanina habang wala pa siya na ikinasawi ng 2 taong naging malapit sa kanya. Ang hindi niya matanggap ay totoo ngang napakasama ni Bryce para paslangin si Kim. Hindi niya malaman kung anong iyak ang gagawin niya ngayon. Ang matalik niyang kaibigan ay pinaslang ng kanya ring kaibigan. Hindi pa magsing-in ang husto sa kanyang lahat. Bakit? Bakit Bryce? Bakit mo to nagawa kay Kim? Hindi ko ang Bryce na naging kaibigan ko. Hindi ko akalain na magagawa mong ganito kasamang bagay. Halos mapayakap na lang siya kay Lorenzo. I think, kaya siya pinaslang ni Bryce ay dahil para hindi ito makapagsalita o magkwento sa'yo about rito. You know, Bryce like you so much. At ayaw nito na malaman mong lahat ng pangit tungkol sa kanya. Naikwento na rin sa akin ni Kim ang lahat, through text. Yun nga lang nahuli tayo ng dating. Hindi natin siya nagawang ipagtanggol. Mabuti na lang din at nalaman mo na rin sa wakas. Kim save you from this. Ramdam niya ang sakit na iniinda ngayon ni Elizabeth. Hinayaan niya lang to na umiyak ng umiyak sa kanyang balikat. Kinomfort niya ito bilang mag-asawa pa rin naman sila. Lorenzo looked at the brighter side of this sad chapter. Ang mahalaga buhay si Elizabeth. Wala na rin ang bugok na si Bryce. He learned his lesson. If Elizabeth will give him another chance, hindi niya na yun sasayangin. Nandito lang ako. Hindi na kita hayaan na mawala pa sa tabi ko.
Aniya rito,